Si Yuro ay isang simpleng binata na hindi nakaranas ng ibang buhay maliban sa loob ng kanilang liblib na nayon. Ang kanyang araw ay ginugugol sa pangangaso, at madalas siyang nagpapagamit sa mga kuripot na baklang matatanda. Ngunit ang mapayapa niyang mundo ay biglang gumuho ng salakayin ng kanilang lugar gamit ang makabagong armas, na naglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang kakaibang kambal na si Asa at nagising ang mga misteryosong kapangyarihan na taglay nila. Nagsimula ang kwento sa isang liblib na lugar kung saan isinisilang ang kambal, at sa sobrang sakit ng panganganak ay labis na umiiyak ang kanilang ina. Gayunpaman ay hinayaan lamang ito ng manggagamot, alam kasi nila na ang mga isisilang ay may kapalarang pamunuan ang mga makapangyarihang demonyo, dahil ang isa ay sumisimbolo sa gabi, at ang isa naman ay sumisimbolo sa araw. Lumipas ang 16 na taon ay namumuhay sila ng mapayapa, ngunit puno ng hiwaga sina Yuro at Asa. Si Yuro ay halos araw-araw na nasa gubat na nangangaso, namumuhay na parang sinaunang tao na walang alam sa nangyayari sa labas. Magaling siya sa paghahanap at pagpatay ng hayop, ngunit pagdating sa makabagong panahon ay wala siyang ideya. Kapag nakakakita siya ng usok na galing sa eroplano, akala niya ay magandang utot ng dragon iyon dahil wala siyang ibang maisip na itawag dito. Pag-uwi niya sa nayon, sasalubungin siya ng kaibigang si Danji, isang simpleng tao na labis ang paghanga kay Yuro. Laging namamangha si Danji sa katapangan ng kaibigan, pero naniniwala si Yuro na protektado lang siya dahil sa mga rebulto ng mga tagapagbantay malapit sa pasukan ng kanilang lugar. Iginagalang siya ng lahat hindi lang dahil magaling siya mangaso, kundi dahil masipag at laging handang tumulong. Kahit ang nanay ni Danji ay may pagtingin sa kanya, at gusto sana ng kanyang ina na maging katulad ni Yuro ang anak niya. Gayunpaman ay hindi perpekto ang lahat, kasama ni Yuro si Asa, na mahina ang pangangatawan at kakaiba ang ugali habang nakakulong sa kanyang sariling mundo. Natatakot itong lumabas ng bahay na parang adik, at halos buong buhay niya ay nakahiwalay sa mga tao, ngunit hinahangaan niya ang katapangan ng kanyang kuya. Nag-aalala si Yuro dahil tagtuyot ang panahon at kaunti na lang ang nahuhuli niyang hayop, at natatakot siyang mapilitang lumipat ang mga tao kung hindi uulan. Dahil alam niya na hindi kayang lisanin ni Asa ang lugar, determinado siyang maging pinakamagaling na mangangaso para mapakain ang lahat at manatili sila roon. Kalaunan, pinuntahan ni Yuro si Dara, isang mangangalakal na kilala at nagdadala ng mga gamit mula sa labas. Isa siya sa mga bihirang lumalabas ng nayon, at madalas niyang ikwento ang tungkol sa hirap ng ekonomiya at pandemya, mga salitang hindi naman naiintindihan ng mga taga-nayon. Kahit wala namang bibilhin si Yuro, mabait na binigyan siya ni Dara ng regalo para kay Asa, dahil alam niyang laging inuuna ni Yuro ang kapatid niya. Nang magsaka sila ni Danji, inamin ng kaibigan na gusto na niyang umalis ng nayon. Para kay Danji, dahil hindi na bumabalik ang mga umaalis, sigurado siyang napakaganda ng mundo sa labas, at pangarap pa niyang makahanap ng babaeng galing sa syudad. Mas gusto naman ni Yuro ang tahimik na buhay, at sa loob-loob niya ay nagsisisi siya na naging kaibigan niya si Danji, dahil natatakot siya sa impluwensya nito para sa inosente niyang kapatid. Sa sandaling ito ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba si Yuro. May narinig siyang malakas na ugong at akala niya ay isang dragon ang paparating, tunog na matagal na niyang naririnig at nagdudulot sa kanya ng kaba. Sa ilang saglit lang, biglang nasira ang harang na nagprotekta sa kanila mula sa labas, at pagtingin nila sa itaas ay nakita nila ng malapitan ang eroplano. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumapag ang mga helikopter na parang mga ibong nagbabanta. Ang payapang nayon ay biglang napaligiran ng mga taong may masamang balak, at doon nagwakas ang kanilang dating simpleng pamumuhay. Natakot at nangamba ang mga taga-nayon nang makita ang mga kakaibang teknolohiya. Para sa mga taong walang sariling banyo sa bahay, ang makita ang lumilipad na metal na dragon ay labis na nakakatakot, at mabilis na kumalat ang balita. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang pumasok din ang mga sundalo sa baryo at nagsimulang pumatay ng maraming tao. Agad na napagtanto ng matanda sa nayon, si Lola Yamaha, na nawala na ang proteksyon na harang. Nalaman niyang hinahanap ng mga kalaban si Yuro, kaya inutusan niya ang lahat na ingatan ang mga bata. Habang nagkakagulo, tumakbo sina Yuro at Danji papunta sa lugar kung saan naroon ang kanyang kapatid matapos makakita ng mga bangkay, ngunit mapalad silang humarap sa dalawang sundalo. Nang makita nila si Yuro, agad silang naglabas ng baril at nagpaputok ng walang habas, ngunit walang laban ang mga baril sa mga pana ni Yuro at napatay niya agad ang mga sundalo bago pa man sila makagalaw. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang lakas ng baril, hindi maipaliwanag kung paano nakakapatay ang bagay na parang laruan lang ang itsura, at naisip ni Yuro na baka may mas marami pang kalaban sa paligid. Ipinakita niya ang isang lihim na daan papunta sa kulungang nasa ilalim ng lupa,
isang maliit na pinto na nakatago sa tabi ng rebulto ng mga Divine Guardian. Laking gulat ni Danji, at mabilis silang pumasok. Samantala, isang baliw na dalagang nagngangalang Gabi, na kaalyado ng mga kalaban, ay gumagamit ng kakaibang kapangyarihan para pumatay pa ng mga inosente. Natutuwa siyang pinapanood ang mga taong pinapatay, tumatawa habang may invisible na puwersang pumuputol sa mga katawan ng mga tao. Nakita ng isang batang babae kung paano pinatay ni Gabi ang kanyang ina, pero hindi niya pinatay ang bata, may hangganan naman ang kanyang kasamaan at ayaw niyang manakit ng bata. Sa labas ng bayan ay sinugod din si Dara pero nakatakas siya, marami siyang alam na hindi sinasabi, at alam niya na may darating para kunin si Yuro. Sa loob ng kulungan, may isang misteryosang babae na hinila ang sugatang katawan ng matandang si Yamaha, at tumingin siya kay Asa na nanginginig sa takot sa likod ng rehas. Sa halip na iligtas, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang kulungan at sinaktan ng malubha si Asa. Nang dumating si Yuro para iligtas ang kanyang kapatid, dugo at karumal na lamang ang kanyang naabutan, dahil sugatan ng malubha ang matanda at wala nang malay si Asa. Nang tawagin ni Yuro ang kanyang kapatid, ang babaeng nasa harap niya ang sumagot. Kahit papaano, ang babaeng may eye patch ay nagsasabing siya raw ang kapatid ni Yuro. Nais siyang iligtas pero papatayin niya ang lahat ng taga-nayon. Pakiramdam ni Yuro ay nananaginip lang siya ng masama, hindi siya makapaniwala na ang halimaw na pumatay sa kapatid niya ay siya ring nagsasabing kapatid niya. Sa sobrang galit, hinugot ni Yuro ang kanyang pana at inatake ito, pero ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang buong lugar. Samantala, palihim na pumasok si Dara sa baryo, iniiwasan ang mga helikopter at pinapatay ang mga sundalong nasa daan, ngunit hindi siya pinalad at nakaharap niya si Gabi at ang nakakatakot nitong halimaw na may malalaking ngipin. Malinaw na ang halimaw na ito ang pumatay sa marami, at gamit ang baril, sinubukan ni Dara na patayin ito, pero parang pambatang laruan lang ang naging epekto ng putok. Nang mabigo, naghagis siya ng granada para makagulo at doon siya nakatakas. Bumalik sa kulungan, wasak na wasak ang lahat dahil sa kapangyarihan ng babaeng nagsasabing siya si Asa, at halos hindi na kayang lumaban ni Yuro. Pero kahit mukhang wala ng buhay, buhay pa pala ang batang si Asa, ang dugo niya ay gumalaw at lumaki at naging isang halimaw. Hinawakan nito ng mahigpit ang babaeng nagpapanggap na Asa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Dara na iligtas si Yuro. Habang tumatakbo, inutusan ni Lola Yamaha si Dara na dalhin si Yuro sa labas ng mundo at ilayo sa mga kalaban, at mabilis na dinala ni Dara si Yuro palayo. Samantala, matapos siguraduhing ligtas ang kanyang ina, nakita ni Danji ang pag-alis ng kaibigan. Walang paalam na nangyari, at umiiyak na lang si Danji habang pinapanood na dinala ang kanyang tanging kaibigan sa hindi kilalang lugar. Wasak na wasak si Yuro, kanina lang ay simpleng binata lang siya sa bukid, pero ngayon ay patay na ang kapatid niya at may babaeng nagsasabing siya raw ang kapatid niya. Hindi siya makakilos dahil sa gulat at lungkot, at si Dara na ang bahala kay Yuro, ngunit sa ilang saglit lang ay nawala ang lahat sa kanya. Habang binabaril sila mula sa helikopter, binigyan ni Dara si Yuro ng kakaibang kwintas at sinabing ilagay ito sa pagitan ng dalawang rebulto ng Divine Guardian. Sobrang malas na nga ng araw ni Yuro, at ngayon ay pinapahukay pa siya ni Dara sa lupa para ilagay ang isang kakaibang kwintas habang iniiwasan naman nila ang mga bala. Nang matapos ang gawain, biglang ibinangga ni Dara ang ulo ni Yuro sa semento kaya tumalsik ang dugo nito papunta sa kwintas, dahil mukhang kailangan pala ng kanyang dugo para gumana ito. Habang sinisigawan ni Yuro si Dara sa kabaliwan na ginawa nito, nakatutok na sa kanya ang mga kalaban sa helikopter at handa na silang magpaputok. Sa sandaling ito ay biglang lumabas ang isang maningning na gintong liwanag na tumakip sa paningin nila, at ang helikopter ay umikot ng parang Ferris wheel na nawawala sa kontrol. Gulat na pinanood ni Yuro kung paano kumapit ang dalawang gintong nilalang sa mga eroplano, pinunit ang mga ito at pinabagsak. Para lang nilang laruan ang mga helikopter, pinilipit at binabato kung saan-saan, at halos matamaan na sila nito kung hindi pa mabilis na nakaiwas sina Dara at Yuro. Nasa malayo naman si Gabi at nasaksihan ang lahat, na sana ay sumakay pa sana siya sa mga helikopter pauwi, pero ngayon ay kailangan na lang nila ang kakaibang halimaw niya ang kumilos ng mag-isa. Dahil sa gulo, halos hindi makita ni Yuro ang nangyayari, pero nang mawala ang alikabok, unti-unti niyang nakita ang dalawang nakakatakot na tao. Isang malaki at tila mabangis na lalaki, at isang babaeng maskulado ang tumingin sa kanya at tinawag siyang bagong master. Kahit tignan man nila si Yuro na parang bata lang, kailangan nilang sundin ang bawat utos nito. Ipinaliwanag naman ni Dara na ang dalawang kakaibang taong ito ay ang mga demonyo ni Yuro, na isang salitang naririnig lang sana niya sa mga kwento.
Noong unang panahon, ipinakita ng ama ni Yuro ang isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa na dumadaloy sa buong nayon. Iilan lang ang nakakaalam nito, at ang labasan nito ay nasa pagitan ng mga estatwa ng kaliwa at kanang demonyo. Noon pa man ay ipinangako na ng kanyang ama na laging nagbabantay at gumagabay sa kanya ang mga banal na nilalang na ito. Lumipas ang maraming taon, nakita na mismo ni Yuro ang mga nilalang na ito sa personal, matagal na silang nagbabantay sa kanya at handa na silang sumunod sa kanyang mga utos. Si Kanan ay ang mas malaki at mas maingay na demonyo na tinitingnan si Yuro na parang isang bata pa rin. Samantala, si Kaliwa naman ay tahimik at mabuti ang pakikitungo, at laging mahinahon. Napapansin din nila si Dara, na tinatawag nilang Demon Retainer o tagapangalaga ng demonyo. Ipinahayag ni Kanan na inatake nila ang mga dambuhalang ibong metal o mga helikopter, kahit na hindi niya talaga alam kung ano ang mga ito, at ipinaliwanag ni Dara na mga makabagong imbensyon ang mga ito at malamang ay may darating pa. Sa ngayon, kailangan muna nilang tulungan sina Yuro na bumaba ng bundok upang makatakas, ngunit nilinaw ni Kanan na hindi si Dara ang kanilang amo at wala itong karapatang mag-utos sa kanila. Ang problema, lubos na nalilito si Yuro at hindi niya maintindihan ang nangyayari, at wala namang oras para ipaliwanag pa ang lahat. Biglang dumating si Gabi, na nagpatunay sa kinatatakutan ni Dara, at kasama niya ang kakaibang halimaw na puno ng ngipin at maraming mata. Laking gulat ni Dara nang makitang buo at walang gasgas ang halimaw kahit tinamaan na ito ng granada, at tiningnan ni Gabi si Yuro at agad na nakilala na kapatid ito ni Asa. Dahil sa mga salitang iyon, napuno ng galit si Yuro, napagtanto niyang malamang si Gabi ang may pakana ng pagkamatay ng maraming taga-nayon, at lalo itong lumala dahil sa walang pakialam na ugali nito. Napansin ni Dara na handa nang makipaglaban si Yuro kaya sinabihan itong mag-utos sa mga demonyo, pero para kay Yuro, personal na laban ito at ayaw niyang utusan ang mga tagapangalaga ng nayon. Sa halip ay may mga kahilingan siya, ang una ay dalhin sa ligtas na lugar ang mga nakaligtas, at ang pangalawa ay walang dapat lumapit kay Gabi dahil siya mismo ang papatay dito, at pangatlo ay malaya silang gawin ang anumang gusto nila sa iba pang kalaban. Tumawa ng nakakatakot si Kanan, sabik na maglingkod. Samantala, ang nakatatandang Asa ay nakakulong sa isang nilalang na gawa sa dugo na nilikha ng kanyang sarili noong bata pa siya. Ngunit nakawala siya at inihagis si Lola Yamaha sa pader, na nangakong babayaran at hinding-hindi mapapatawad ang matanda sa mga ginawa nito. Bumalik kay Yuro, sumugod si Kanan papunta kay Gabi pero tumalon lang ito sa ibabaw niya upang iligtas ang mga tao. Si Kaliwa naman ang naiilan at sa kanyang sariling desisyon, sinipa niya ang demonyo ni Gabi palayo hanggang sa mahulog sa bangin. Nawalan ng kalasag si Gabi at naging walang laban habang pinapana ni Yuro ang kanyang binti. Sumigaw ito sa sakit at naghanda na sana sa susunod na palaso na babaon sa kanyang ulo, pero dumating ang ngiping halimaw at dinala siya palipad palayo. Hinabol sila ni Yuro at Kaliwa, habang naiwan si Dara na naiinis dahil dapat na silang umaalis. Habang hinahabol ni Yuro si Gabi, hinahanap naman ni Kanan ang mga nakaligtas sa nayon, ngunit sa ngayon ay mas marami siyang natagpuang bangkay kaysa nabubuhay. Hanggang sa makita niya ang isang batang babae na kakamatay lang ng ina nito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Naging invisible muna si Kanan habang iminulat niya ang kanyang mga mata, pero nang magpakita ang demonyo ay agad itong nawalan ng malay. Maraming bata ang nailigtas ni Kanan, ngunit lahat sila ay nahihimatay pagkatapos makita ang kanyang nakakatakot na anyo. Napansin niya na tila pinatay ang lahat ng matatanda pero ang mga bata ay halos hindi nasaktan, at habang iniisip iyon, nakita niya si Asa na paparating. Nagkatinginan sila ng ilang sandali, tapos biglang sumugod si Asa at inatake siya ng matinding kapangyarihan, ngunit naiwasan at napigilan ni Kanan ang tama gamit ang kanyang hininga. Naguluhan at naasar siya sa paraan ng pagbati nito, at gusto sana niyang lumaban pero mahigpit ang utos ni Yuro, kaya wala siyang nagawa kundi panoorin itong tumakbo palayo. Habang umaalis si Asa, minumura ni Kanan ang kabataan ngayon pero may napansin siyang kakaiba sa dalaga. Sa kabilang banda, winasak ni Kaliwa ang demonyo ni Gabi, naiipit niya ito at pilit na binubuka ang malaking bibig nito. Labis na pinipigilan at kinokontrol ni Gabi ang kanyang halimaw para hindi tuluyang masira, pero tinamaan ulit siya ni Yuro sa braso, kaya sumigaw si Gabi sa matinding sakit, at tila wala ng pag-asang makaligtas. Dumating si Asa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang pader, na nagtambak at bumaon kay Kaliwa at sa demonyo ni Gabi. Tumakbo siya palapit kay Gabi upang tignan kung ayos lang ito, pero hinarang siya ni Yuro, dahil ayaw maniwala ni Yuro na ang matangkad at estrangherang babaeng ito ay ang kanyang kapatid. Sinabi ni Asa na marami man ang pinagdaanan niya ay kapatid pa rin niya ito sa huli,
ngunit naputol ang kanilang usapan nang biglang lumipad papunta si Kanan. Sinabi niyang tumigil na sila dahil naamoy niya ang dugo ni Asa, at pareho ang amoy nito kay Yuro, at iyon ang huling balitang gustong marinig ni Yuro. Ayaw niyang tanggapin na ang tibong babaeng ito ang kanyang kapatid, at kung ito ang totoong Asa, nalilito siya kung sino ang babaeng kasama niya sa nayon sa buong panahon. Inamin ni Asa ang katotohanan, na ang nakasama niya ay isang peking Asa, 10 taon na ang nakararaan, umalis ang kanyang mga magulang at isinama si Asa dahil natatakot silang baka sumama rin si Yuro at umalis. Para hindi umalis si Yuro, gumawa ng peking Asa sina Lola Yamaha at ang iba pa, dahil alam nilang ang pagmamahal at kagustuhang protektahan ni Yuro ang kapatid niya ang pipigil sa kanya para manatili sa nayon. Gumuho ang mundo ni Yuro at hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin at gagawin, ngunit sumingit si Dara at sinabihan na kumalma si Yuro at umatras muna si Asa. Naiinis si Yuro sa mahinahon na ugali ni Dara, pero alam ng mga ngalakal na delikadong labanan ang totoong Asa dahil hindi nila alam kung gaano ito kalakas. Para maiwasan ang mas malaking pinsala ay kailangan na nilang umalis, at atubiling ibinaba ni Yuro ang kanyang pana at nakipagkasunduan, pakakawalan niya si Gabi basta aalis na sila sa nayon. Pumayag si Asa at tahimik na pinanood ang pag-alis ng kapatid kasama si Dara at ang mga demonyo, ngunit kahit ayaw man ni Gabi, wala na siyang magawa dahil sa mga sugat niya. Nang makaalis na sila, humagulgol na lang si Asa sa iyak dahil sa tuwa na makita at ligtas si Yuro. Habang umiiyak si Asa, unti-unting bumabalik ang harang na bumalot sa buong nayon sa tulong ni Lola Yamaha. Ngayon ay muling nabuhay ang peking Asa, pero tila wala itong buhay o damdamin, at bumalik na sa dati ang lahat. Malapit sa bundok, may 2 hiker na nagtataka sa ingay ng mga helikopter at naghinalang may operasyon. Habang nag-uusap sila, mabilis na dumaan sina Dara at Yuro, kasama ang 2 demonyo na lumilipad sa ere. Ang lakas ng hangin na galing sa mga demonyo ay nagpapatakbo sa mga hiker, at napansin ni Dara na hindi na makita ang nayon, na ang ibig sabihin ay aktibo na ulit ang harang. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede nang bumalik si Yuro dahil ang mga humahabol sa kanya ay kayang sirain ulit ang harang, kaya kailangan na niyang mamuhay ng palihim sa modernong lipunan. Dinala sila ni Dara sa paanan ng bundok, kung saan naghihintay ang kaibigan niyang si Hana na may dalang kotse, ngunit naiinis si Hana dahil hindi sinabihan na may isasakay pang 2 demonyo. Nagulat si Dara na nakikita pala sila ni Hana, at nangakong ipapaliwanag niya ang lahat ng detalye. Sinubukan niyang ipakilala si kaliwa at kanan, pero abala ang mga ito sa pagsiyasat sa kahong bakal, pagkatapos ay nagpakilala si Hana kay Yuro, katrabaho niya si Dara at isa ring demon retainer. Ngayon ay oras na para umalis, pero ayaw pumasok ni Yuro sa kakaibang makina, kaya ipinaliwanag ni Dara kung ano ang kotse, ngunit magulo at hindi maintindihan. Ipinaubayan ni Hana ang usapan at sinabing may mga kabayo daw sa loob na nagpapabilis dito, at naniwala naman agad sila at naging willing na silang sumakay. Samantala, sinundo naman sina Gabi at Asa ng kanilang kasamahan na si Jin, at nagsisi si Jin na lumala ng ganito ang sitwasyon at pinagalitan si Gabi dahil hindi niya inaalagaan ang mga sugat. Bagamat nabigo silang makuha si Yuro, masaya naman si Asa dahil napatunayan niyang nabubuhay at ligtas ang kanyang kapatid. Sa loob ng kotse, ikinukwento ni Dara lahat kay Hana, at hindi makapaniwala si Hana na gumamit ng sobrang lakas para lang kunin si Yuro. Nag-aalala rin si Dara na baka kailangan na niyang magpalit ng itsura at umalis ng syudad pagkatapos ng nangyari. Gayunpaman ay biglang may naramdaman sina kaliwa at kanan, na may isa pang demonyong paparating, kaya sinabihan nila ang grupo na wala itong masamang intensyon. Kakaiba ito para sa kanila, dahil ito ay isang napakagandang babaeng may puting buhok na nakasakay sa puting kabayo. Masayang bumati siya sa dalawa, na daan-daang taon na rin silang hindi nagkita, at naging interesado siya nang malaman na may bagong amo na ang mga ito at titira na sa syudad. Pagkatapos magpaalam, naglaho siya papunta sa langit, na may planong alamin pa ang tungkol sa magkapatid na sina Yuro at Asa. Labis na namangha at nababaliw si Dara at Hana dahil sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng isang Oshirasama, dahil ibang-iba ito sa mga ordinaryong demonyo na banal at sagrado, at halos kasing tiwasi ito ng isang Diyos. Hindi naman maintindihan ni Yuro kung bakit parang mga bata na nag-e-excite ang 2 matanda sa loob ng sasakyan, at nalaman niya na may iba't ibang uri pala ng demonyo. May mga tulad ng Oshirasama na namumuhay kasama ng mga tao, may mga nagsisilbi sa amo at nagdadala ng swerte, pero mayroon ding mga demonyong kayang tumalikod at pumatay pa ng sarili nilang may-ari. Samantala sa bundok, isinakay si Gabi sa stretcher para makauwi ng ligtas, at may halong pagsisisi si Asa dahil nakatakas si Yuro, pero alam niyang wala nang saysay ang balikan pa ang nakaraan.
Basta't makita at ligtas si Yuro, may pag-asa pa ring magkasama silang muling magkapatid. Dagdag pa rito, kung hindi dahil sa tulong ni Asa ay matagal nang napatay si Gabi, dahil sa katunayan, natatakot talaga si Gabi kay Yuro at nakikita niyang napakalupit nito. Habang papalapit ang sasakyan sa syudad, namangha si Yuro habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa unang pagkakataon. Sa wakas ay aalis na siya sa tahanang nakasanayan niya at magsisimula na ng panibagong buhay na malayo sa nayon. Simula na ito ng kanyang panibagong buhay, malayo sa nayong kinalakihan niya. Pagdating nila sa lungsod, binigyan ni Hana si Yuro ng pagkain at bagong damit dahil masyado raw siyang mapapansin kung ganoon pa rin ang suot niya. Kinuha ni Yuro ang isang simpleng puting damit at naguluhan, akala niya ay isang uri ito ng damit pang itaas. Pinagpatuloy lang ni Hana ang kwento at sinabing tama nga siya, damit pang itaas nga ito. Binigyan din niya ito ng pantalon at sinabing damit pang ilalim ito para maintindihan niya. Dumating naman si Dara at binigyan siya ng tsinelas, ipinaliwanag na iyan ang karaniwang suot sa lugar na iyon. Napansin ni Hana ang bagong itsura ni Dara, at nagbiro na bagay sa kanya ang itsurang parang maliit na gangster. Tinanong ni Yuro kung ano pa ang laman ng bag, at sinabi ni Hana na siguradong kilala niya ang mga rice ball o kanin na bola. Laking gulat ni Yuro nang makitang purong puting kanin ito at walang halong mais, at nakabalot pa sa tunay na damong dagat. Kinabahan pa siya at tinanong kung hindi ba ito isang luho para sa kanila. Hindi alam ni Hana ang isasagot, at napabuntong hininga na lang si Dara. Inamin niyang luho nga talaga ito sa kanilang probinsya, kaya naiintindihan niya kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Yuro. Hindi alam ni Yuro kung paano bubuksan ito, kaya tinulungan siya ni Hana at tinanggal ang nakabalot na plastik. Nang kainin na niya ito, hindi niya napigilan ang sigaw sa sarap at sinabing pagkain ito ng mga Diyos. Napangiti na lang si Hana sa reaksyon niya, at binigyan pa siya ni Dara ng dagdag na rice balls, at biniro pa siya nito at tinanong kung tita niya ba ito. Pero biglang tumigil si Yuro sa pagkain nang maalala ang nangyari, at malungkot na sinabing sana ay natikman din ito ni Asa. Bago pa man sila makasagot, nagtanong si Kanan kung anong lugar ito. Ipinaliwanag ni Dara na ito ay isang pahingahan, parang istasyon noon sa sinaunang panahon. May mga tindahan daw ng pagkain, banyo at pwede ring bumili ng mga pasalubong. Napansin ni Dara na nakikinig sila ng mabuti, at masaya si Kanan at kaliwa kaya inaya niya silang pumasok. Pero agad silang tumanggi at sinabing dito na lang sila kasama si Yuro, pumunta na lang daw sila at sila na ang magbabantay dito. Pumayag naman si Dara at sumama kay Hana, at nagbilin lang ito na huwag hawakan ang upuan ng driver. Nagtanong pa si Kanan kung kailangan bang pakainin ang mga kabayo sa loob ng sasakyan, pero simpleng sumagot si Hana na langis ang ipapakain niya mamaya. Pagpasok pa lang nila, tinanong ni Hana kung gaano karami ang nasabi niya kay Yuro. Sumagot si Dara na noong sinabi niyang hindi niya kapatid ang babaeng iyon ay muntik nang mawala sa sarili si Yuro, kaya mas mabuting huwag na lang dagdagan pa. Pinuri siya ni Hana sa pagiging mabait, pero sinabi ni Dara na bata pa lang talaga si Yuro. Sumagot naman si Hana na hindi niya iyon maiintindihan dahil hindi siya mahilig sa mga bata. Pagkatapos kumain, tinanong niya kung ano na ang kanilang plano, at binanggit niya kung dadalhin ba niya sila sa bahay ni Dara. Agad itong tinanggihan ni Dara at sinabing kilala na siya roon at alam na ang pangalan niya, kaya iiwanan na niya ang lugar na iyon. Hindi makapaniwala si Hana na wala na naman siyang matitirhan at mag-aalaga pa ng ibang bata, at inamin niyang mukhang mahirap ang sitwasyon. Pero sinabi ni Dara na problema na rin niya ito, at bilang isang demon retainer, obligasyon niyang tumulong. Sinabi ni Hana na gagawin niya ang makakaya niya, pero bigla na lang itong inaya ni Dara na pakasalan siya, at biglang nagbago ang itsura ni Hana at nakakatakot. Isinuot niya ang matatalim at matitibay na bakal sa kanyang mga daliri, at sinabing ito raw ang kanilang wedding rings. Agad namutla si Dara at tinanong kung palagi ba talaga niya iyong dala, at nagalit si Hana at sumigaw kung bakit kailangan pa nilang magpakasal. Pinakalma siya ni Dara at ipinaliwanag na hindi naman ito totoo, kailangan lang daw nilang gawin para maprotektahan si Yuro. Mabilis kumalat ang tsismis tungkol sa mga dayuhan, kaya kailangan nila ng lugar na mapagkakatiwalaan, at hindi niya raw kayang gawin iyon ng mag-isa. Nagagalit pa rin si Hana at sinabing hindi naman kailangan na mag-asawa, pwede namang maging magkasama lang sa bahay. Ipinaliwanag ni Dara na mas madaling mangupahan ng bahay kapag pamilya, dahil mas pinagkakatiwalaan iyon ng mga tao. Mabilis na sumagot si Hana na pwede namang siya ang maging ate na mas matanda kay Yuro, at siya naman daw ang maging ama na walang asawa. Tinanggihan ito ni Dara, ipinaliwanag niya na makakalat ang balita na baka iniwan siya ng kanyang asawa, at iniwan sa kanya ang mga bata.
Iisipin ng mga tao na baka nangaliwa siya o may mas malalang problema. Kahit isipin pa nilang mabait siyang tatay na mag-isang pinalaki ang mga anak dahil namatay ang asawa, maaawa lang sila at iyon din ay makakaakit ng atensyon. Kaya mas mainam daw na sabihin nilang anak niya si Yuro, at nagpakasal ulit siya sa isang mas bata. Sinabi ni Hana na hindi pa naman siya pumapayag, pero hindi siya pinakinggan ni Dara at tinanong na kung sino ang magiging haligi ng tahanan, at kaninong apelyido ang gagamitin nila. Sumigaw ulit si Hana at tumanggi, sinabing si Boy iyak na lang ang pakakasalan niya. Habang nagwawala ito, nasa labas naman si kanan at kaliwa, tinitingnan nila ang sasakyan. Nagtataka sila kung saan nakalagay ang mga kabayo sa loob ng maliit na kahon na iyon. Inamin ni Kaliwa na nakakamangha ang teknolohiya sa mundong ito kahit hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana. Pagkatapos ay lumabas si Yuro para kausapin sila, at humingi ng paumanhin kung naging makasarili siya sa mga pagkain. Ngumiti si kanan at sinabing mabait ang bago nilang master, at sinabi rin ni Kaliwa na hindi naman sila kumakain ng pagkain ng tao. Tinanong sila ni Yuro kung ano ang dapat niyang itawag sa kanila, at sinabi ni kanan na kahit anong gusto niya, pwede pang araw silang bigyan ng bagong pangalan. Nag-iisip sandali si Yuro at sa huli ay pinanatili na lang ang tawag na kanan at kaliwa. Dumiretso na siya sa punto at tinanong kung ano ang alam nila tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid. Sinabi ni Kana na nakaupo raw sila sa may pasukan ng Higashi Village sa loob ng 400 taon. Kaya nakikita lang nila ang mga pumapasok at lumalabas, pero hindi nila alam ang mga nangyayari sa loob mismo ng baryo. Nabalitaan lang nila na ipinanganak ang kambal, at makalipas ang ilang panahon ay nakita na nila si Yuro. Binanggit pa ni Kanan, madalas daw siyang isama ng tatay niya sa pangangaso noong bata pa ito. Naalala iyon ni Yuro at sinabing iyon nga ang una niyang alaala, ang tinuruan siya ng tatay niya sa pangangaso. Sinabi naman ni Kaliwa na halos hindi nila nakikita ang isa pang kambal, kaya inakala nilang namatay na ito dahil sa isang sakit matapos ipanganak. Pero mga 10 taon na ang nakararaan, nakita niyang tumakas ang mga magulang ni Yuro at may kasamang batang babae. Sinabi ni Kaliwa, bata pa ito noon at ang amoy ng dugo nito ay kapareho ng kay Yuro. Iniisip ni Yuro na baka lumaki na ang batang iyon at siya ang sumalakay sa kanilang baryo. Napagtanto din niyang akala niya ay iniwan sila pareho ng mga magulang nila noon, pero siya lang pala ang naiwan. Binalot sila ng mahabang katahimikan matapos malaman ang katotohanan, pero itinaas ni Yuro ang kanyang ulo ng may determinasyon. Kung totoo iyon, ibig sabihin ay posibleng alam ng babaeng nagsasabing siya ang tunay na asa kung nasaan ang mga magulang nila. Pagkatapos ay bumalik na si Dara at Hana, at nagagalit pa rin si Hana at inanunsyo kay Yuro na sila na ang magiging tagapangalaga niya sa mga susunod. Hindi masyadong maintindihan ni Yuro ang ibig sabihin nito, kaya pinaliwanag na lang ni Hana na sila ang mananagot kapag napahamak siya. Sinabi naman ni Dara na magtatagal pa sila sa biyahe, at tinanong kung kailangan na ba niyang gumamit ng banyo. Umiling si Yuro at itinuro ang mga damuhan, sinabi na galing na daw siya doon kanina. Natakot na agad si Hana at sinabing nagsisimula pa nga lang ay nagkakagulo na. Bago ang lahat, pinagbawalan niya itong umupo sa bubong ng sasakyan dahil masyado itong mapapansin ng mga tao. Nagtataka si Yuro kung bakit bawal, si kanan at kaliwa ay doon nakaupo buong oras. Ipinaliwanag ni Hana na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ang mga demonyo, at tanging mga demon wielder lang na katulad niya ang may kakayahang makita sila. Dagdag pa ni Kaliwa, pwedeng magpakita ang mga demonyo sa mga taong pinili nila, at may mga tao ring ipinanganak na may kakayahang makakita sa kanila. Nang makarating na sila sa daan, nagtanong si Yuro kung ang angkan ng Kagimori ba ay mga demon wielder din, at kinumpirma ito ni Dara at sinabing abala at istorbo ang mga ito. Ipinaliwanag niyang umalis daw ang mga ito sa Higashi Village at nanirahan sa mundo sa ibaba. Sila ay parang sangay lamang ng angkan na umalis dahil sa hindi pagkakasundo. Inamin ni Hana na ayaw niyang makisawsaw sa mga ito, at kwento pa ni Dara, malawak ang koneksyon ng mga dating taga Higashi Village sa lugar na ito. Matagal na rin daw silang nakakarinig ng balita na isa sa mga kambal ay kasama ng mga Kagimori, at nagkatotoo nga naman. Sa ibang lugar, makikita ang isang babaeng nagngangalang Aoy na tumatakbo palayo sa isang lalaki sa loob ng isang matayog na gusali. Madilim at walang tao ang mga pasilyo, at ang tanging naririnig niya ay ang mabibigat na hakbang ng humahabol sa kanya. Nang mapansin niyang papalapit na ito, sumakay siya sa elevator at nagmamadaling pinindot ang pindutan para isarado ang pinto. Pero sa huling sandali, pinwersa ng lalaki na bumukas ito at sumakay, at sinabi nitong hindi dapat siya tumatakbo palayo.
Natakot si Aoy at sinabihan siyang lumayo, pero malamig na sumagot ang lalaki na kailangan nga lang talaga siyang lumapit para mapatay siya. Sumara ang pinto at wala nang takas si Aoy habang dahan-dahan itong lumalapit. Nakikiusap pa rin siyang lumayo, at napangiti pa ang lalaki nang marinig ang takot sa boses niya. Ngunit biglang nagbago ang tinig ni Aoy, at binalaan niya ito na kapag lumapit pa siya ay papasok na ito sa teritoryo niya. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha at naging mahaba ang kanyang katawan na parang isang multo. Natigilan ang lalaki sa takot, at hindi niya napansin na lumitaw ang isang dambuhalang isda na anglerfish mula sa sahig. Kasabay nito, mahinahon na umaakyat ng hagdan si Jin habang nakikipag-usap sa telepono. Kinausap niya ang tunay na Aoy at sinabing naasikaso na niya ang nangungulit dito, at sinabihan na itong hindi na muling lalapit, at pwede na raw itong bumalik sa trabaho. Sa loob ng elevator, hinawakan ang katawan ng lalaki ng hindi mabilang na mga kamay na lumabas mula sa malaking isda. Wala man lang siyang nagawang paglaban habang hinahatak siya pababa at kinain ng buo. Pagkatapos nito, biglang bumukas ang pinto at isang babaeng uuwi na sana ang nakakita sa lumulutang na halimaw. Nanlaki ang mata nito sa takot at naparalisa, at nilamon din ng isda ang kutsilyo sa sahig para walang maiwang ebidensya. Biglang nagsalita si Jin mula sa likuran ng babae, at napansin niyang nakikita nito ang nangyari kaya tinanong niya ito. Bumalik naman tayo kay Yuro, ipinaliwanag ni Dara na kahit sila ni Hana ay hindi gaanong alam ang mga detalye. Maraming henerasyon na kasi ang pamilya nila sa mundong ito, at minana lang nila ang tungkulin. Ang utos lang daw ni Lola Yamaha ay siguraduhin na walang ibang tao ang makakaalam kung nasaan ang Higashi Village, at huwag mapunta sa kamay ng iba ang mga kambal. Si Dara daw ay tagabili at tagahatid ng gamit at impormasyon, habang si Hana naman ay gumagawa ng iba't ibang trabaho kaya hindi pa ito nakakapunta sa baryo. Hindi rin daw niya alam ang iniisip ni Lola Yamaha at ng mga matatanda, pero bilang isang demon retainer, kailangan niyang respetuhin ang batas ng angkan. Inamin din niyang ang tunay niyang pangalan ay Rio, pero pwede pa rin daw siyang tawaging Dara. Napansin ni Yuro na galit si Lola Yamaha noong sinubukan siyang kunin, at ipinakita ito sa kanya. Dahil dito, tinanong niya kung ano ba talaga sila ng kapatid niya. Ipinaliwanag ni Dara, kapag ipinanganak ang kambal na lalaki at babae sa silangang baryo sa araw na magkapantay ang liwanag at dilim, madudurog daw ang mundo. Dagdag pa ni Kanan, sa nalalaman nila, ang huling nangyari nito ay 400 taon na ang nakararaan. Noong ipinanganak ang kambal na naghahati sa araw at gabi, at sa panahong iyon, nahati ang bansa sa silangan at kanluran dahil sa malaking digmaan. Bago pa ito nangyari, nagkaroon din ng digmaan na naghati sa hilaga at timog, at sa parehong pagkakataon, may kinalaman ang mga demon wielders sa likod ng mga pangyayari. Dahil dito, naunawaan ni Yuro na sila ay mga isinumpang bata na magdadala ng gulo sa mundo. Pero inayos ito ni Kanan at sinabing ang mga tao lang talaga ang gustong gamitin ang kapangyarihan nila para makipag-away. Lalo lang nalilito si Yuro dahil wala naman siyang nararamdamang espesyal na lakas, pero sinabi ni Kanan na sa ngayon lang daw iyon. Sinabi naman ni Kaliwa na may kakayahan siyang magpalakas, at si Asa ay malamang ay nakuha na ito. Dahil naranasan na ito ni Kanan noon, ipinaliwanag niya na ang nakuha ni Asa ay ang kapangyarihang tinatawag na break, ang kakayahang buksan at sirain ang anumang bagay. Madali nitong pinipilit bumukas ang anumang hadlang o pader, gaano man katibay iyon. Ang kakambal naman nito ay ang seal, ang kapangyarihang sarhan at harangan ang anumang bagay. Nagtataka si Hana kung ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang break at seal, pero sinabi ni Dara na isa itong malaking misteryo. Tinanong niya kung may nakakuha na ba ng dalawang kapangyarihan ng sabay, at sumagot si Kanan at Kaliwa na wala pang nakakaalam dahil wala pang nakagawa noon. Pero naisip ni Hana na baka pinakalat lang ang mga kwento at chismis, at minamanipula lamang ang mga tao sa baryo. Nag-iisip si Yuro at naalala niya na mayroon ding harang noon sa paligid ng kanilang baryo, pero nakakapasok at nakakalabas pa rin naman si Dara. Ipinaliwanag ni Dara na mayroon daw kasing espesyal na daanan doon. Kailangan daw umikot ng pakaliwa sa mga partikular na bato ng ilang beses, tapos dumiretso pa kanan sa sangandaan, bumalik sa susunod na daanan, at dumaan sa lambak hanggang sa makarating sa malaking puno kung saan kailangang lumiko ng 90 degrees. Inamin ni Dara na napakahirap at nakakaabala ito, pero dahil alam ng kanyang angkan ang ruta, malaya siyang nakakapasok sa loob ng harang ng Higashi Village. Sinabi rin niya na ang ina niya ay nakatira sa ibaba, at aksidente nitong natagpuan ang daan papunta sa baryo. Madalas daw mangyari iyon, may mga taong naliligaw at aksidenteng nakakarating doon, at ganoon nga ang nangyari sa ina niya. Naalala ni Yuro noong bata pa siya,
Sinabi sa kanya ng ina niya na sa lugar kung saan ito ipinanganak at lumaki, ang pangalan niyang Euro ay nangangahulugang kabalyero. Sinabi rin nito noon na sana balang araw ay madala niya sila, ang tatay niya at si Asa sa lugar na iyon. Maya-maya ay huminto sila para magpahinga, at medyo nahihirapan pa si Euro kung paano gamitin ang banyo sa modernong panahon. Naalala niya ang mga bilin ni Dara at sinunod ang mga ito, nilinis niya ang kanyang kamay, at gagamitin niya sana ang modernong gamit para matuyo ang kamay niya. Pero nag-alangan siya sa huli, ayaw niyang lumapit dito, dahil ayaw niya sa ingay nito na parang umuungol na dragon. Pinunasan na lang niya ang kanyang kamay sa damit niya at iniwasan ang huling hakbang. Bago lumabas, pinatay niya ang ilaw, gaya ng bilin na kailangan daw patayin ang ilaw sa kwartong hindi ginagamit. Paglabas niya ay nakaramdam siya ng pagmamataas, dahil natutunan na niya kung paano gamitin ang banyo sa mundong ito. Nakakamangha pa rin para sa kanya na hindi na kailangan magigib ng tubig mula sa balon. Sumang-ayon si Kanan at sinabing hindi rin niya maintindihan kung paanong pagpindot lang sa mga buton ay may lumalabas na liwanag. Sinabi naman ni Kaliwa, ang dami daw ilaw sa lungsod tuwing gabi at namamangha rin siya sa matataas na gusali na parang mga kastilyo. Nagtataka si Kanan kung ilang Panginoon ang mayroon dito, pero itinuwid siya ni Euro. Hindi daw iyon mga kastilyo kundi mga bahay, at kwento ni Dara, 12-12 tao ang nakatira sa bawat isa doon. Nagulat si Kaliwa at akala niya ay nasa kabisera na sila dahil sa dami ng tao, at sinabi ni Euro na hindi pa ito ang kabisera. Nalaman niya kay Dara na nasa Tokyo ang tunay na kabisera, at umaabot sa 10 milyon ang populasyon. Hindi makapaniwala si Kanan sa narinig, at iniisip kung gaano kadaming kanin ang kailangan para pakainin ang lahat ng iyon. Dahil sa dami ng tao rito, inakala nila ay nasa sentro na sila. Iniisip ni Euro ang sinabi ni Hana kanina kung anong lugar ito, at matapos mag-isip ay naalala niya at sinabing nasa Gunma Prefecture sila. Inilagay iyon sa isipan ni Kaliwa, at inamin ni Kana na napakagandang tumira dito, dahil sa dami ng tao at hindi sila mapapansin. Sumang-ayon si Euro at sinabing tama iyon, ang pinakamagandang taniman ng puno ay sa gitna ng kagubatan. Sinabi ni Kaliwa na sa gitna ng napakaraming tao, matatagpuan din niya ang kanyang kapatid. Umaasa si Euro na magkatotoo iyon, at sa totoo lang, pakiramdam niya ay mabubuting tao sina Dara at Hana. Pero kung konektado sila sa panloloko tungkol sa kapatid niya at sa sikretong itinago ng mga taga-baryo, hindi niya sila pwedeng pagkatiwalaan ng buo. Gayunpaman, hindi rin siya sigurado sa babaeng nagsasabing siya si Asa. Alam niyang hindi biro ang desisyon na tumakas kasama ang bata noon, kaya gusto niyang makausap ng personal ang mga magulang niya. Hahanapin niya ang babaeng iyon at pipilitin itong dalhin siya sa kanila. Agad namang pumayag si Kana na tumulong, at sinabing 400 taon na siyang walang ganitong kasiyahan at libangan. Pinagalitan siya ni Kaliwa at sinabing huwag magbiro dahil seryoso ang master nila. Tinanong naman ni Kanan kung ano ang nararamdaman ni Kaliwa, at sumagot ito na ayaw niyang hinahabol siya, likas kasi sa kanyang siya ang naghahabol. Natakot ng bahagya si Euro sa itsura nito pero hindi na lang siya nagsalita. Maya-maya ay sinabi ni Dara na nakahanap na si Hana ng matitirhan nila. Napansin ni Euro ang hawak nitong cellphone at hindi niya alam kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Dara na parang smoke signal daw ito pero pwedeng magpadala ng sulat o boses. Hindi man malinaw ang paliwanag, naniwala naman agad sila at inakalang mahiwagang kagamitan nga ito. Pagdating nila sa apartment, namangha silang tatlo nang makita ang loob ng mga kastilyong bato na iyon. Sinabi ni Hana na konektado na ang kuryente at tubig, at may darating para buksan ang gas. Sinabi niya na pwede raw gamitin ni Dara ang kwartong may western style, at si Euro naman ay sa kwartong may banig, dahil alam niyang mas gugustuhin niya iyon. Hindi makapaniwala si Euro nang makita ang tunay na banig, dahil sa baryo kasi nila, ang banig ay ginagamit lang ni Asa o sa mga espesyal na okasyon. Tinanong pa siya ni Dara kung hindi ba damo ang gamit nila, pero hindi niya ito pinansin at masayang humiga sa sahig. Habang nakahiga siya, may lumapit na pusa at aso at tinapik siya sa ulo. Natakot siya at humingi ng paumanhin si Hana, at ipinakilala ang mga ito bilang si Kotetsu at Jiro. Narinig ni Kanan at Kaliwa ang ingay kaya pumasok sila para tingnan kung ano ang nangyayari. Nagbigay galang sila ng maayos at pinaluhod din si Euro. Nagpakilala sila at sinabing sila ang mga demonyong nakabantay sa binatang ito. Pumasok si Dara at sinabing mga demonyo pala iyon ni Hana, bagaman ngayon lang niya ito nakita. Hindi maintindihan ni Euro at sinabing aso at pusa lang naman ang mga ito. Pero pagkasabi niya nito ay kinamot siya ni Jiro at sinuntok sa tiyan ni Kotetsu ng malakas.
Pinagsabihan siya ni Kanan at sinabing hindi sila ordinaryong hayop, kaya dapat magalang siya sa pakikisalamuha. Ipinaliwanag ni Hana na sila ang kanyang mga demonyo, ang tigre sa pintuan at ang lobo sa likuran. Kinabahan si Yuro at bumati ng maayos, natatakot gumawa ng maling galaw. Pagkatapos ay sinabi ni Hana na dahil alam na ng mga tao ang apelyido ni Dara, gagamitin na lang muna nila ang apelyido niya, ang Dano. Nagpasalamat si Dara at hiniling kay Yuro na gamitin na rin niya ang apelyidong iyon. Nagulat si Yuro nang malaman na pareho silang may apelyido, at ibig sabihin pala ay galing sila sa mga kilalang angkan. Ipinaliwanag ni Hana na lahat naman daw ng tao sa mundong ito ay may apelyido, kaya normal lang iyon, pero sinabi ni Dara na mayroon pang ang sariling bundok at lupain si Hana. Mas lalo namang nagulat si Yuro, at ibig sabihin pala ay isa itong mayaman at makapangyarihang may-ari ng lupa. Pero mabilis na sinabi ni Hana na minana lang daw niya iyon, at wala namang nag-aalaga kaya nagkakaroon lang ng maraming damo, pero hindi naman niya ito pwedeng ibenta. Tinanong siya ni Yuro kung pwede ba siyang mangaso doon, pero sinabihan siya ni Hana na huwag magbiro na parang namimitas lang ng gulay sa bukid. Ipinaliwanag ni Dara na kailangan daw ng lisensya para makapangaso sa bukid, at kailangan din ng lisensya para magpatakbo ng sasakyan. Hindi mapigilan ni Yuro na magreklamo, dahil sa daming patakaran at parang ang hirap mabuhay sa mundong ito. Habang inaaral ni Yuro ang pamumuhay dito, nasa ibang lugar naman si Asa at nagsasanay na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sa paggamit ng kanyang daliri, nagawa niyang balatan ng bahagya ang isang mansanas at halos hindi man lang ito gumalaw. Pero kapag ginamit naman niya ang buong kamay, sadyang napakalakas nito, isang iglap lang ay sumasabog at gumuguho ang malalaking bato. Naiinis siya dahil hindi niya makuha ang tamang kontrol at kailangan pa niyang magsanay ng husto. Pagkatapos ay naputol ang kanyang ensayo nang dumating ang kanyang master na si Gonzo Kagimori. Humingi ng paumanhin si Asa dahil nasira niya ang bakuran at alam niyang kulang pa ang kanyang pagsasanay. Sinabi lang ni Gonzo na ayos lang iyon basta walang namatay, kaya dapat lang na magpatuloy siya sa ensayo. Dumating naman si Jin at dali-daling inayos ang kalat gamit ang kanyang kapangyarihan, nilamon ng kanyang demonyo ang lahat ng bato. Nang maayos ang lahat, nagtanong si Asa kung may maitutulong pa ba sila, at sinabi ni Gonzo na bumisita lang sila para bisitahin si Gabi. Pagdating nila sa kwarto, sinabi ni Gabi na hindi na nila kailangang dalawin pa siya dahil maayos naman ang pakiramdam niya. Natuwa si Gonzo at nakitang maayos din ang kalagayan ng demonyo ni Gabi. Inalok ni Asa ang mansanas na ginamit niya sa ensayo, pero saka lang niya naalala na wala pala siyang dalang kutsilyo. Tinawag ulit ni Jin ang kanyang demonyo, at pinalabas nito ang kutsilyo para kay Asa. Nagpasalamat si Asa, pero nagtataka si Gabi, at tinanong niya kung kakain ba siya ng prutas na ginamitan ng kutsilyo na galing sa kung saan lang. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jin, at sinabing sigurado naman daw siyang hindi pa ito nagagamit sa pagpatay. Hindi man nakapagpapagaan ng loob ang kanyang sagot, kinain pa rin naman niya ang mansanas. Pinaalalahanan sila ni Gonzo na magpagaling muna si Gabi, at ipinagbilin din niya na manatili muna si Asa sa mansyon. Kapag kumalat kasi ang balita na umalis sila ng kapatid niya sa bundok, siguradong hahanapin sila ng maraming tao. May mga miyembro raw sa loob ng angkan ng Kagimori na gustong gamitin ang kapangyarihan ni Asa para sa sarili nilang layunin, kaya mas ligtas siya rito habang hinahanap naman ni Jin si Yuro. Pumayag naman si Asa, pero inamin ni Jin na hindi niya alam ang itsura ng kapatid nito. Naiinis si Gabi sa kanyang sarili at sinabing dapat ay kumuha na lang sana siya ng litrato noon. Pero mabilis na kumuha si Asa ng lapis at papel at sa ilang saglit lang ay nakaguhit na ng mukha ni Yuro. Agad naman itong tinanggihan ni Jin at sinabing bias lang iyon dahil kapatid niya ito, at nang subukan naman ni Gabi na gumuhit, pangit din ang kinalabasan. Sa hindi inaasahan ng lahat, mas magaling pa pala gumuhit ang demonyo ni Gabi, kaya iyon ang ginamit nila. Bago umalis, binalaan ni Asa si Jin na matalas ang ilong ng mga demonyo ng kapatid niya, nakikilala nila ang tao base sa amoy ng dugo. Ibinigay din ng demonyo ni Gabi ang guhit ng mukha ni kanan at kaliwa para makilala niya ang mga ito. Nang sumapit ang gabi, napansin ni Hana na nag-ahit na pala si Dara. Ipinaliwanag nito na nakita na kasi siya ng mga tao, kaya kailangan niyang magbago ng itsura para hindi makilala. Nagreklamo lang si Hana at sinabing nakakalungkot, na wala na ang katangian niya na kamukha si Boy iyak at wala na siyang kwenta ngayon. Nalungkot si Dara at sinabing bagong kasal lang naman sila at inaabuso na agad siya ng asawa niya. Tinanong niya kung nasaan ang anak nila, at sinabi ni Hana na lumabas daw si Yuro para mamasyal at tingnan ang paligid. Tinanong ni Dara kung sigurado ba siyang magiging ayos lang ito,
pero sinabi ni Hana na kasama naman niya si kanan at kaliwa kaya walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay tinanong ni Dara kung nakita niya ang kanyang itak, at sigurado kasi siyang iniwan niya ito sa may pinto. Sinabi ni Hana na hindi niya iyon hinahawakan, pero biglang nanlaki ang mata ni Dara, at nakita niyang galit na galit si Hana. Sinubukan siyang pakalmahin ni Dara at sinabing kapag nahuli sila ng mga pulis, labag iyon sa batas tungkol sa pagdadala ng patalim at armas. Pero hindi mapigilan ni Hana ang galit, sinabihan na nga niya si Yuro na huwag gumawa ng gulo, ngayon ay hindi nila alam kung nasaan ito at may nawawala pang sandata sa bahay. Sa kabilang banda, tahimik na namamangha si Yuro sa ganda ng mundo sa ibaba. Namangha siya sa kalawakan at parang ang mga bituin sa langit ay tila dumidikit sa lupa. Inamin ni Kana na parang imposible na makahanap ng isang tao sa ganito kalaking mundo. Pero sinabi ni Kaliwa na kung hinahanap nila si Asa, tiyak na magtatagpo rin sila sa takdang panahon, kaya huwag muna silang mag-alala. Tinanong sila ni Yuro kung may kakayahan ba sila na maamoy o maramdaman ang ibang mga demonyo, kagaya ng naramdaman nila noon, at sumagot naman silang kaya nilang gawin iyon. Paliwanag pa ni Yuro, alam din naman daw nila ang amoy ng dugo ng babaeng nagsasabing siya si Asa. Dahil marami ring demon wielders ang mga Kagimori, ang plano niya ay hanapin ang lugar kung saan maraming demonyo at may amoy na katulad ng dugo niya. Agad na naintindihan ni Kanan at Kaliwa ang gusto niyang mangyari at sinabing kaya nilang gawin iyon. Hindi na sila nagsayang ng oras, nagbago sila ng anyo para mas matalas ang kanilang pakiramdam, at pagkatapos ay binuhat nila si Yuro at lumipad sa langit. Sa kanilang buong biyahe naman ay sumisigaw lang sa takot si Yuro, at pagdating nila ay agad itong nagsuka, pero nakatuon pa rin ang dalawa sa misyon. Sinabi nilang naamoy nila ang dugong katulad ng kay Yuro at may ilang demonyo rin sa paligid. Tinanong ni Kaliwa si Yuro kung pwede bang bugbugin nila kapag may dumating, pero sinabi ni Yuro na baka pwedeng kausapin na lang muna. Sinabihan siya ni Kaliwa na hindi niya dapat ikumpara ang lahat ng demonyo sa pamantayan ng tao, dahil iba kasi ang mundong ginagalawan nila, kaya hindi nila lubos na naiintindihan ang isa't isa. Nag-iisip si Yuro at sinabing ganun ba, iisipin na lang niya na parang mga oso o baboy ramo sila. Hindi naman iyon ang eksaktong ibig sabihin ni Kaliwa, pero biglang may naamoy si Kanan na galing sa loob ng mga gusali. Hindi na sila nagsayang ng oras at tahimik na pumasok sa gusali, kung saan nakita nila si Jin na naglalakad kasama ang kanyang mga kasamahan. Nalaman ni Kanan na amoy demonyo at kapareho ng amoy ni Asa ang mga ito, at dahil napansin na sila ng kalaban, sigurado siyang naramdaman na rin sila ng mga demonyo nito. Pero wala namang ibang nakikita si Yuro kundi mga ordinaryong tao lamang ang mga nakasuot ng itim. Pagkatapos nito, biglang may lumapit na isang babae sa grupo ni Jin na kamukha ni Asa. Nang makita ni Yuro ang itsura nito, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng trahedyang nangyari sa kanilang nayon. Hindi na niya napigilan ang sarili, hinawakan niya ang itak na kinuha niya kay Dara at tumakbo palapit dito. Nagmamadaling nagbabala si Kanan na amoy lumang dugo ito at hindi ito ang tunay na Asa, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man ito mapansin ni Yuro, nilamon na siya ng demonyo ni Jin, at mahinahon na ipinakita ng anglerfish ang bibig nito para makita si Yuro ni Jin. Ipinakita ni Jin ang isang bote na may lamang dugo at sinabing narinig niyang matalas ang pangamoy ng mga demonyo ni Yuro, at dahil tumugon ito sa babaeng iyon, sigurado siyang kambal ito ni Asa. Ipinakilala ni Jin ang kanyang sarili at ang kanyang mga demonyo na tinatawag na mga scavenger. Sa kabilang banda, nag-aalala ng sobra si Hana at iginiit na hanapin agad si Yuro. Pumayag naman si Dara, dahil hindi alam ni Yuro ang mga patakaran, at baka may masaktan pa ito sa lugar na iyon. Pinigilan siya ni Hana at sinabing iyon man ang dahilan, mas natatakot siya na baka si Yuro pa ang mapahamak. Nagulat si Dara at nagsabi na mabait pala talaga ito kahit sinabi nitong ayaw niya sa mga bata, at lalong nagalit si Hana at sinabi na wala pang family register si Yuro. Noong una ay hindi niya maintindihan, pero biglang nanigas si Dara nang malaman niya ang ibig sabihin nito. Wala itong health insurance, kaya kapag may nangyari, sila ang mananagot sa lahat ng gastusin. Dahil dito, natakot si Dara, pero agad namang kumilos si Hana. Binigyan niya si Jiro ng damit ni Yuro para maalala ang amoy nito at inutusan siyang hanapin ang bata. Ayaw man ni Jiro sa amoy, tumakbo pa rin siya agad, at inutusan naman niya si Kotetsu na tingnan si Jiro gamit ang satellite. Namangha si Dara na marunong gumamit ng teknolohiya ang mga demonyo, pero ipinaliwanag ni Hana na ibinigay ang mga ito sa henerasyon, at nakagawian na nila ito sa makabagong panahon. Nawala naman ang kumpiyansa niya nang makitang nasa Tokyo na pala si Jiro, at nagtataka siya kung naligaw lang ba ito o may ibang sadya.
Bumalik naman tayo kay Jin, sinabi niyang gusto rin ng Higashi Village ang dalawang kambal. Kahit sila ang umatake sa lugar at siya ngayon ang tumakas, alam niyang hindi sila lalapit kaagad. Pero dahil hindi niya maitanggi na baka bigla silang sumugod kapag hindi siya nag-ingat, kaya siya na lang ang pumunta sa kanila upang hindi na sila mahirapang maghanap. Sinubukan ni Yuro na umatake sa bibig ng demonyo gamit ang itak, pero mas matigas pala ang mga ngipin nito kaysa sa inaakala niya. Nagtago muna si kanan at kaliwa habang tinitingnan ang sitwasyon. Ramdam nilang walang dalang sandata ang mga kalaban, pero naramdaman nila na may dalawa pang pares ng demonyo bukod kay Jin, at malamang ay nag-aabang lang sila. Nagdesisyon silang lumabas, at binalaan sila ng kasama ni Jin na umatras, ngunit hindi sila nakinig at plano nilang kunin si Jin bilang hostage. Humingi ng tawad si Yuro dahil nawala siya sa sarili, pero sinabi ni Kana na wala siyang kasalanan at inutusan siyang manatili na lang doon, dahil nakukulong ang demonyo sa kanyang pwesto. Sinunod naman ito ni Yuro, at naguluhan si Jin at ang mga kasama niya dahil bakit demonyo ang nag-uutos sa kanilang master. Dapat daw kasi ang demonyo ang sumusunod sa utos, pero tumawa lang si Kanan at sinabing iba ang sistema nila. Habang lumalapit, nakiusap si Kanan na huwag silang masyadong bugbugin dahil wala naman silang dalang armas. Pagkatapos nito, biglang nag-utos si Jin sa kanyang kasama, at agad na iniluwan ng demonyo ang maraming uri ng armas at pinaputukan sila. Nakilala agad ni Yuro na mga sandata ito na ginamit noong inatake ang kanilang nayon kaya nagbabala siya. Pero hindi man lang napinsala si kanan at kaliwa, at wala itong epekto sa kanila dahil bato ang kanilang mga katawan. Sinubukan pa ng isang lalaki ang mas malakas na atake pero wala pa din itong epekto kay kanan. Gumawa ng paraan si Jin at inutusan ang kanyang demonyo na maglabas ng mabigat na bato na tumama mismo sa mukha ni kanan, at nasaktan siya ng wala sa oras. Pinakawalan nila ang lahat ng pwedeng gamitin na sandata, pero karamihan ay walang epekto, at nakita ni Kana na armado ang mga kalaban kaya sinabi niyang wala nang dapat pigilan pa. Dahil lumalala ang sitwasyon para kay Jin, ipinatawag ng isang lalaki ang kanyang demonyo, isang dambuhalang pagong, na bumagsak kay kaliwa. Hindi man lang nakatulong si Kanan dahil bigla siyang inatake ng isang kuneho na demonyo na sobrang bilis at magaling lumaban. Humingi siya ng tulong pero hindi makaalis si kaliwa dahil sa bigat, kaya ay mabilis na nag-iisip si Yuro ng plano, at itinapon niya ang itak papunta sa ulo ng pagong para makalaya si kaliwa. Hindi nagsayang ng oras si kaliwa, tumalon siya ng mataas at sinabing umalis si Yuro, at doon niya ginamit ang buong lakas para madurog ang mga ngipin ng anglerfish. Inamin ni kaliwa na hindi naman ito kasing tigas ng mga ngiping na kalaban nila noon. Pagkatapos ay kumuha si Yuro ng isang ngipin at ginamit itong parang sibat, na itinapon niya ng diretso sa lalaki, isa pang demon wielder. Nasangga naman ito ng lalaki gamit ang kamay bago pa man ito tumama sa kanyang mukha, pero sinamantala ito ni Yuro para tumakbo palayo. Bago siya umalis, sinabihan niya si Kanan kung ano ang dapat nilang gawin. Kaagad na naalala ni Kanan ang tuntunin, kailangan nilang patayin ang mga ilaw. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang lahat ng bombilya sa lugar, at nagdilim ang buong paligid. Hindi makakita ang demonyo ng mga kalaban, pero sinabi dito na nararamdaman nitong umalis na ang mga demonyo ni Yuro. Akala ng lalaki ay nakatakas na sila, pero agad naman itong pinabulaanan ni Jin dahil alam niyang nag-aabang lang ang mga demonyo ng kanyang mga kasama. Tandang-tanda pa niya ang sinabi ni Asa na ang kanyang kapatid ay may isip ng isang mangangaso. At sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yuro sa likuran niya at inatake siya gamit ang itak. Bahagya lang itong naiwasan ni Jin, at nang sinabihan niya ang kanyang kasama na magbigay ng liwanag, nakita niyang nakadikit na ang itak sa kanyang leeg. Bumalik na rin si Kanan at kaliwa nang makitang nagtagumpay ang kanilang plano. Tinanong naman ng isang lalaki kung anong klaseng mga demonyo ang umalis at iniwan ang kanilang master. Sinagot siya ni Kanan na hindi niya alam ang sa iba, pero ganoon talaga ang sistema nila. Sumang-ayon si kaliwa habang papunta kay Yuro, at ipinaliwanag na malaya silang gawin ang kahit ano, basta matapos nila ang kanilang trabaho. Medyo naguluhan si Yuro kaya tinanong niya kung hindi ba talaga normal na umatras kapag may pagkakataon, dahil ayaw niyang matalo silang lahat. Inamin ni Jin na may punto siya, at idinagdag pa ni Kanan na si Yuro ang kambal ng gabi, kaya ang dilim ang kanyang larangan at kaya niyang kumilos ng mag-isa kahit wala sila. Doon nalaman ng lalaki na sobrang tiwala pala nila sa kanilang master, at kahanga-hanga pala ang ganitong uri ng samahan. Nilinaw din nila na kahit hindi sila hinanap ni Yuro, mahahanap at maaabutan pa rin nila ito dahil nasusundan nila ang amoy nito kahit sa dilim. Naintindihan na ni Jin na dahil lumaki si Yuro sa kabundukan, mas matalas ang kanyang mga pandama kumpara sa kanila, at may katuturan nga iyon.
Inilihis muna ni Yuro ang usapan at tinanong si Jin kung ang angkan ba nito ang sumalakay sa Higashi Village, lalo na at nabanggit niyang isa siyang Kagimori. Tumahimik sandali si Jin, pero inamin niya na siya ang may kagagawan sa pag-atake. Natakot ang kanyang mga kasama sa magiging reaksyon, at kitang-kita ang galit ni Yuro, pero sinabihan siya ni Kaliwa. Sa kabila ng puot at galit, pinigilan ni Yuro ang kanyang sarili at hiniling niya kay Jin na tawagin si Asa, dahil may gusto siya na sabihin dito.